sana dadaanan dapat ng piston. At marami na rin nga po kaming na-deploy ngayon, kagaya po sa Sukat, Baclaran area. Ito po yung mga buses na iba po ay provincial buses, yung iba po ay dapat naka-number 40 ngayon na tutulong po matulungan ito sa pamamagitan ng libreng sakay. So ano, ikot lang sila, Chairman? Mula... So, ano po yung ruta ng jeep, yun po yung kanilang tatakbuhan. At libre po ito, baka baka yung libre po ito, at yung iba po ay mga nakasakay po tayo, mga elemento ng Philippine National Police para masigurado po na magiging safe yung ating mga pasahero. Okay, walang rekomendasyon na tigil ng trabaho o pasok sa ibang lugar, Chairman, sa obserbasyon ninyo? So far, wala akong ganung recommendation at may ginawa pa nga ako kaming preparation kahapon, yung motor code naman ni Shamsi, galing ng Cubao yun. Isa sa strike center, papunta pa ho ng Central Business District ng Makati, mamaya po makapagsabihan. Opo. Action din ho ba kayo sa mga ilang mamimwersa na hindi naman nila kamiyembro? Meron pong standing order po dyan ng NCRPO at si Secretary Laila Bilina nga kausap po kagabi. Meron pong inassign ng mga prosecutors po ngayon sa Northern Police District, Southern Police District at sa Central Police District na gaganap bilang special inquest fiscals na kung sakaling po merong manggugulo at hindi igagalang ang karapatan ng iba, ay napapabilis po yung inquest proceeding. Pero after nito ituloy nila yung kilos protest sa kabila ng pakiusap ng gobyerno, may kaso bang kakaharapin itong sasali sa mga tigil pasada ngayon, Chairman? Yung pong inihiling nila is sa oil deregulation, yung ginawan po sa aspeto ng prangkisa ang sasagot po dyan at ang tutugan po dyan ay LTFRB. Kung meron pong mga individual violations, yung mga protesters, yung mga provisions sa revised penal code at ilang special laws na pwedeng gamitin laban sa kanila. Okay, sa mga hingi po ng tulong sa MMDA, yung hotline po paulit, Chairman, para po... 136 po. 136 lang, okay. Kagabi po kami nakaantado dito at sana po makipagtulungan po ang lahat. Kung meron po kayong may ulat na hindi gumagawa ng mabuti, kung meron po may kakulangan ng sasakyan, i-report nyo kagad para makapag-dispatch po tayo ng mga special vehicles po para matulungan yung ating mga stranded na kababayan. Okay. Chairman, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po at magandang umaga. MMDA Chairman Francis Tolentino. Sa ibang balita naman, Pangulong Noynoy Aquino personal na ipinarating ang kanyang pagbati kay Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup. Ginawa yan ng Pangulo bago siya tumulak pa Amerika kagabi. Narito ang report ni Maria Ausente. Hanggang sa pag-alis ni Pangulong Noynoy Aquino papuntang Amerika kagabi, lumutang ang star power ni Miss Universe 2011 third runner-up, Shamsi Supsup. Maging ang send-off party kasi ng Pangulo sa NAIA Terminal 2, di rin napigilang magpa-picture sa beauty queen. Nang dumating ng Pangulo, buong ngiti ang pagbati nito kay Shamsi na sinuklian din ng beauty queen. Sandali lang nag-usap ang dalawa at ipinarating ng Pangulo ang pagbati kay Shamsi sa nakuhang karangalan para sa bansa. Inihayag naman ni DOTC Secretary Mar Rojas ang plano ng kanyang ahensya na hingin ang tulong ni Shamsi upang idisenyo ang lounge ng NAIA Terminal 1. Maaalalang top-notcher sa board exam sa architecture at magna cum laude din sa UP Diliman si Shamsi. Kaya magagamit daw talaga ng dalaga ang kasanayan nito. Subject to her commitments, marami ata siyang mga commitments, pero sabi niya, of course, she's excited na makilala naman siya for her architectural competence, hindi lamang sa kanyang kagandahan. Sa kanya namang departure statement, sinabi ng Pangulo na hihikayatin niya ang mga investor na magtayo ng mga negosyo sa bansa. Ibibida din daw niya ang kanyang mga anti-corruption practices na magbibigay ng tiwala sa mga negosyante. Tiwala po tayo na sa pagpunta natin sa Amerika, dahil ng una nating pagbisita, marami tayong maiuwing good news sa ating mga kababayan. Para sa unang balita, Maria Ausente reporting. Samantala, di naman magkamayaw ang mga tao nang makita si Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup sa kanyang pagdating sa airport kahapon. At kahit pagod, game pa rin niyang sinagot ang mga tanong ng media. Narito ang report. Saglit tumigil ang mundo ng mga nasa NAIA Terminal 2 sa pagbabalik bansa ni Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup bulan siya ng Philippine Airlines Flight 103 galing Los Angeles, California. Paglabas pa lang ni Shamsi sa arrival area, di na magkamayaw ang mga taong gustong lumati sa kanya. Pero kahit pagod sa biyahe, hindi nawala ang ngiti sa labi ni Shamsi. Lalo pang natuwa ang dalaga sa mga bulaklak na ibinigay ng programang Unang Hirit at Binibining Pilipinas Charities Incorporated. I'm not here because of my own
family. And so I'm taking this time to thank all of you, all the Filipinos out there for the support. And I'm just happy to be a Filipino. I'm proud of you, Pinoy. Thank you! Bagamat para sa karamihan si Shamsi dapat ang itinanghal ng Miss Universe, sabi ni Shamsi, dapat irespeto ang naging desisyon ng mga hurado. For a purpose, I'm established with judges, and we have respect kasi we're in the position to judge. And I'm having like every competition is going to be someone who will win, who will lose, and it's going to be a preference eh. Para kay Shamsi, hindi isang kompetisyon ang kanyang sinalihan sa Sao Paulo. Really, when I was there, I wasn't competing in a way na I just compete on stage. But when I'm not on stage, I'm just, I'm just making friends, I'm just having fun. So I don't really think about that. Sa isang buwang panatili sa Brazil para sa pageant, sub-sub sa training at rehearsal sa Shamsi, kaya naman hindi raw siya nakapamasyal doon. Hindi rin nakita ng media ang boyfriend niyang si Lloyd Lee sa airport. Inaasang magiging abala si Shamsi sa mga susunod na araw. Ano kung pinakagusto mong gawin ngayon dito ka na sa Pilipinas? Ako sa pressure ng competition. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw makapaniwala si Miss Universe 2011 third runner-up, Shamsi Supsop, na isa na siyang ganap na beauty queen. Ang ilan sa kanyang mga hindi malilimutang karanasan, alamin natin sa report ni Katatibayan. Pila na sa Cloud9 pa si Miss Universe third runner-up Shamsi Supsop nang humarap sa media. Hindi pa rin siya makapaniwalang isa siyang ganap na beauty queen at tinitingala ng marami. Bagong araw ang pageant, may isang fan na dumayo pa sa Brazil. And during one of the rehearsals, may kumakaway sa akin, I didn't know who that person was. And then when I went there, pakala siya na, I was the one who called you in your hotel room. I came straight from Miami, and he came alone just to support and watch me. Pagkatapos ng pageant, excited na si Shamsi na umuwi ng Pilipinas. Nakasakay na siya sa eroplanong patungong Miami nang i-announce daw ng pilotong may technical problems ang makina ng eroplano. Thankful naman sa Panginoon si Shamsi na makauwi siyang ligtas. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Gaya naman ni Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsop, may ilang naghahangad din na makamit ang titulong Miss Universe. Tulad na lamang ng 14 na taong gulang na si Nicole Hernandez na nanalo bilang Teen Princess of Southeast Asia ngayong taon. Narito ang report ni Pia Arcangel. 1969 Miss Universe Gloria Diaz, 1973 Miss Universe Margie Moran, 1999 first runner-up Miriam Kimbao, 2010 fourth runner-up Venus Ra, at 2011 third runner-up Shamsi Supsop. Ang mga narating nila gusto rin makamit ni Nicole Hernandez, Teen Princess of Southeast Asia 2011, 5'7", 110 pounds, tubong malabon. Sa galing sa pagrampa, di mo aakalaing 14 years old lang siya. Ilang beses nang sumali sa mga beauty pageant, suki rin ng mga fashion show. Path dancing journey, Miss World, Miss Binibining Pilipinas, and someday, hopefully, Miss Universe. So pangarap mo talagang maging beauty queen, international beauty queen. Yes. Bukod sa pag-post at pagrampa, nagsasanay na rin siya para sa question and answer portion. So, ito tatanungin kita ha. Although 14 years old ka pa lang, pero balang araw mag-aasawa ka rin. Ikaw ba, would you change your religion for the man that you love? No, kasi if he really loves me, he will be the one who will change his religion. Suportado ng mga magulang ni Nicole ang kanyang pagsabak sa mga beauty pageant na malaking tulong daw sa paghubog sa kanyang personality. Bibigyan namin sa kanya yung support namin, and then basta studies lang. Una muna yung studies, secondary yung mga pageant. Malaking bagay na bata pa lang, nasasanay na si Nicole sa pagsali sa beauty contest. Maraming aspeto kasi ang kailangang i-develop. Very important kasi pageant hopeful, whether she's still undertaking or if she's already into the pageant, except na pinatawag na attitude. At sa maniwala kayo't sa hindi, ang isa raw sa pinakamahirap gawin ng mga beauty queen, hindi ang pagrampa, kundi ang pagngiti. Kasi pag-smell mo, it has to be, sabi nila, nakakapagod. Kasi dapat ang smell nila,
humahanga sa kanila. Lalo na, ang mga babaeng nangangarap na balang araw ay maging beauty queen din. At dahil ang Pilipina ay may likas na angking ganda at talino, naghihintay na lang ng tamang oportunidad para muling ipamalas ito sa buong mundo. Habang naghihintay, ang mga tulad ni Nicole, todo ang pagsisikap para kapag dumating na ang tamang panahon, matutupad din ang pangarap na ito. Hindi naman daw imposible para sa kanya at mga tulad niyang naghahangad ng isang korona. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Isang grade 5 student ng Baguio City patay matapos umanong sakalin ng kanyang kaklase. At kilalanin ang manalo sa Miss World Philippines 2011. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. You asked for it. We're bringing it to Manila for 2 nights, back-to-back, American Idol Live Tour, happening September 20 and 21 at the Araneta Coliseum. Don't miss the chance to see Casey, Haley, Jacob, James, Lauren, Naima, Paul, Pia, Scotty, Stefano, and Thea as they wrap up their world tour in Manila 2 nights in a row.